Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. May bisita ako ngayon. Ito yata yung pinakamalayong customer ko na pumunta rito sa Antipolo. Siya po ay galing pa ng Korea ba? Korea? Opo. Saan sa Korea? South or North? South po. South. Halika dito kapatid. Ka Romeo, halika dito. Ka Romeo, bigyan mo nga ako ng konting background nitong estrada mo. Kasi kanina, anong oras kayo dumating dito? Anong oras tayo dumating? Hindi. So, maybe oras 10 po. Oh, mga alas 10. Kaso, dito kasi, first come, first serve talaga. Opo. Kaya lang, nakiusap si Ka Romeo dahil uuwi pa sila ng, hindi po sa Korea, uuwi pa sila ng Pangasinan. Si Ka Romeo, kagagaling lang sa South Korea, umuwi dito, kinuha lang sa Pangasinan itong sasakyan para dalhin dito sa Autorun. So, salamat po. Tama po. Sabi mo, sa South Korea pa lang, lagi mo na akong pinapanood. Tama po. Lahat ba ng vlogs ko, napanood mo na? Opo. Ha? Opo. Sigurado ka? Opo. Bakit yung langis mo, hindi chine-change oil? Naiwan po kasi ito eh. Sa kanila po. Naiwan? Naiwan po. Oo, kasi sobrang lapot na talaga nung langis. Oo. Tapos ano ba yung problema nito? Bakit nyo dinala dito? Ano yung unang problema? Mausok. Mausok tsaka medyo, ang tawag na ito? Yung, hindi naman siya low power, pero parang gumaganon po. Gumaganon. Hindi naman sa transmission yun eh. Oo. Para bang malakas, hihina. Malakas, hihina. Opo. Parang ganon. Uugtol-ugtol. Oo, kaya napansin namin. Tapos, mausok. Mausok po. Unang-una, kaya mausok yun. Christian, labas mo nga dito yung langis ni Ka Romeo. Sobrang ano na po talaga nung langis nyo. Ilang taon ho kaya ito? Simula po nung nung nakuha po to, 2019. Hindi ho talaga nag-change oil? Hindi. Ay, yung change oil yung langis po. Hindi po. Ito may isang taon siguro, no? Kasi naiwan po sa kanya to. Isang taon, hindi nakapag-change oil, oo. Kaya talaga, pagka ang langis nyo, matagal na hindi nyo chine-change oil, talagang mausok yan. Kaya pero dumating ako kahapon, 28, oo. Dito agad po punta Dito ko. po talaga? Dito agad po. Oo, yun, salamat po ha. Wala pa mo tulog po. Oo. Talaga rito. So, hindi nag-change oil. Pero bakit kakaunti lang nakuha? Tumapon ba yung iba? Tinapon nata kanina po. Tumapon? O, yun. Saka sabi nung mekaniko natin, yung pinaka-mayor na mekaniko ang gumawa sa inyo, mabaho na daw yung langis, sunog na. No? Mga kapatid, huwag nyo gagawin nyo na tumagal ang langis nyo ng 1 taon o 1 taong mahigit. Kasi halo-halo na yung dumi doon, halo-halo na yung moisture. Kaya yung langis nyo, hindi na yan masasabing magandang langis. Hindi na yan makakatulong sa lubrication. Kaya maraming mga sasakyan, mga makina na nagkakaroon ng mga blow-by. Dahil nga po doon sa ganong, alam nyo na yon yung estilo. Kasi pag nakabili kayo ng langis, ang akala nung iba, long mileage, ang akala nila, pang matagalan yung langis. Pero hindi po ganun yun. Kahit na yung biyahe mo, long mileage, di ba? Halimbawa, bumiyahe ka talaga ng Bicol, bumiyahe ka ng Apayao, pabalik-balik. O di ba, napakahaba nung mileage na yun, napakahaba nung kilometrong tinakbo mo. Yun siguro, yung pwedeng sabihin na long mileage yung langis mo. Pero hindi para pagtagalin mo ng ilang taon. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Na pagtatagalin mo ng 1 taon, 2 taon, hindi po yun yung ibig sabihin ng long mileage. Yung long mileage, lalong-lalo na sa US, coast to coast ang biyahe dyan. Opo. Di ba? Isang coast, ganun kalayo, yun yung long mileage. Dito sa atin, walang ganyang langis. Kaya hanggat maaari, huwag nyo pong pagtatagalin ang langis sa inyong engine. 6 na buwan, sapat na yon. Magkano ba? Hindi po binabase sa takbo po. Hindi po kasi tulad nga dito sa atin, sa Pilipinas, tulad sa inyo, sa Mangaldan, sa Pangasinan, nakakarating ako dyan, may pagkakataon dyan na malamig. May pagkakataon na mainit. Pag malamig, talagang mag-iipon ng moisture sa loob ng makina. Pati sa transmission. Pag yung mga moisture na yon, naipon doon sa inyong makina, halo sa langis yun. Kaya nagkakaroon ng mga sludge, nagkakaroon ng mga namumuumuong mga langis sa loob ng makina. So isa yon sa dahilan bakit umuusok. At meron pang isang matinding dahilan bakit talaga siya umuusok. Lately na lang nakita nung mekaniko yung problema. Pero kanina, hindi ko na lang talaga na-video. Kayo naman na nakakita. Ano ang kondisyon ng inyong intake manifold? Grabe po. Sobra yung carbon niya. Sobra, nagtututong. Opo. Hindi siya ordinaryong carbon, no? Talagang parang putik na nilagay dun sa loob. Grabe po. Sobrang dami ng carbon. Kasi walang linisan eh. Kailan nyo ba ito nabili? 2019 po. 2019, ilan na po yung tinakbo? 82.
82,000. 82,000, wala talagang linisan yun. At ang matindi kasi doon, yung pag-change oil. Isa yun sa malaking problema. Kaya yung maduming langis, hahalo doon sa carbon, malapot na nga yung langis, kaya lalong nagkaroon ng sobrang daming dumi sa loob ng makina. Ngayon, yung problema nyo po, na mausok, pinatesting ko naman yung inyong mga injectors. Ano po sabi ni Chief? Hindi ko po alam. Pasado. Oo. So, pasado yung mga injectors. Kasi ang plano namin dito, wag na lang galawin yung injectors. Kasi nga, uwi pa sila ng Pangasinan. Kaya lang, pinatest natin, nagpa-flow test tayo kay Chief, pasado lahat. So, wala siyang problema. Kaya ngayon, nagkaroon ako ng problema. Kailangan hanapin bakit siya namamalya. Kasi may palya siya pag inaabante nyo Di ba? Namamalya siya ng konti. At dahilan din yon, portion din nun, ang nagpapausok sa inyong makina. Kasi mayroong nakakawalang hangin. Mayroong hangin na hindi na may metro ng inyong absolute pressure sensor. Alam niyo ba kung ano yung hangin na yon? Yun yung hangin na galing sa turbo. Yung hangin na galing sa turbo dapat solid, napapasok sa makina mo at minimetro yon ng manifold absolute pressure sensor. Ngayon, dahil sa merong hangin na nakakatakas, merong hangin na sumisingaw, kaya hindi niya ngayon mametro yung malakas na pressure na papasok sa makina. O alam nyo na ba kung ano yung dahilan nun? Bakit ganun na nangyayari? Nako, pag pinag-usapan ang Mitsubishi, Montero, Estrada, ano pa ba ang Mitsubishi na katulad nito, no? Pag pinag-usapan yan, itong hose na to ang palaging bumibigay. Ito mga kapatid. Ayan. Oh, biyak na po yung hose. Ito yung turbo hose na papunta mismo doon sa intake manifold. So pag gana ng turbo, magbibigay ng malakas na hangin yan, tapos papasok yan doon sa manifold, kailangan ma-metro ng manifold absolute pressure sensor yung dami ng hangin na pumapasok dito. Hinahanap ko kasi yung sensor kasi doon sa ibang mga Montero, nandito lang yun eh. So ito, nandun sa gawiron. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ngayon, dahil sa sumisingaw, yung hangin na yon na dapat mataas yun. Ganito yun eh. Itong ating atmosphere na nahihigop natin, tayo sa Antipolo medyo mataas tayo eh. Pero doon sa kapatagan, no, doon sa sea level, ang hangin na nandun ay 14.7. Yun yung hangin, yun na nahihigop natin, yung nilalanghap natin mismo. Ngayon, doon sa mga normally aspirated na mga makina, kuya, yung walang turbo, yun lang ang inihigop ng mga normally aspirated na mga makina. Hihigupin niya yung 14.7. Yun nga lang, kapag nasa mataas na bundok siya, hindi na 14.7 yun. Nag-iiba yun. No? So dito sa kapatagan, 14.7, hihigupin niya. Yun lang yung kayang higupin ng mga naturally aspirated na mga makina. Kaya para lumakas yun, nilalakihan nila yung mga piston. Dinadamihan nila yung mga piston. Diba? Merong 6 cylinders, merong 8 cylinders, kasi walang turbo. Walang nagbibigay ng additional na hangin. Ano yung additional na hangin? Yun yung lampas doon sa 14.7. Lahat ng lampas doon sa pinapasok sa makina mo, yun yung trabaho ng turbo. Kaya merong iba nagtatanong, Kuya Romeo yung bang turbo pag in-start mo, gumagana na. Basta nilampasan niya yung 14.7. Gumagana na yung turbo. Kasi yung naturally aspirated, yung atmosphere na hinihigop natin, 14.7 yun. So kapag ka nagbuga ang turbo, pinaandar mo na, nirevolusyon mo na, at nagbuga na yan, lahat ng lampas doon, 14.7, yun yung trabaho ng turbo, yun yung sinacharge na, turbocharge. Ngayon, hindi ka pwedeng mag-overcharge. Kaya merong map sensor. Kasi pag nag-overcharge ka, wasak makina mo dyan. Kaya napaka-importante ng trabaho ng map sensor na yon. Hindi mo pwedeng irekta ang turbo mo, na buga lang ng buga ng hangin dun sa loob ng makina mo, mawawasak yan. Ma-overpressure yon. Kaso ito, nabasag. Ayan biyak. Biyak. Kaya ngayon, yung boost na ilalabas ng turbo dito, sumisingaw na dito. Kaya hindi na ngayon masusukat nung sensor. So pag inaabante mo, hindi pa siya sisingaw. Gumagano minsan. Gumagano na siya kasi halimbawa, sige, pasok pa sa kanya yung 17, 18. Paglagpas ng 18, sisingaw na. Bababa na naman siya sa 14. Siguro sa 20, medyo may power na yon. Pagdating ng 25, sumisingaw na dito. Babagsak na naman ulit yun. Kaya ang trabaho ng makina mo, ganun.
Kasi ang nagpapalakas sa makina nito, yung turbo eh. Kung walang turbo to, nasira ang turbo nito, kahit tricycle, dito makaka-overtake eh. Yun yung problema kapag ka nasisira ang turbo. So ito, dahil tayo naman ay tapat sa lahat ng bagay, no, ipinakita natin kay Ka Romeo yung sira nung turbo hose na to. Ayan, ano Ka Romeo, ano masasabi nyo? Ha? Kaya nga po, dahil napapanood ko nga po to eh. Marami pong pumupunta sa inyo dito sa ibang talyer na hindi alam kung ano yung cost. O ano trabaho nito. Oo. Kasi importanteng malaman din eh, no? Hindi basta sasabihin mo lang, oh, nasira yung hose. Uy, yung hose pala yung nasira. Anong ibig sabihin nun? Oo nga. Di ba? Kaya yun po, yung trabaho ng hose din na to, na kaya ito kailangan palagi matibay. Ngayon, yung sa mga Ford na nasisiraan ito, marami ring pagkakataon yung mga Ford, Everest, mga Ranger na yan, nasisiraan sila. Kaya makikita nyo yung mga Ford, meron siyang parang nakaikot na ganun, naka-cyclone na alambre, na matigas, para hindi na-over yung expand ng goma. Kaya ngayon, pagdating nung pyesa natin, lalagyan ko na to ng cable tie. Cable tie na natin. Para kahit paano, hindi siya nag-over expand at hindi masisira itong hose. Anyway, meron namang map sensor yan. Yun naman ang trabaho ng map sensor. Pag lumampas ka doon sa desired na voltage, kasi pagka sinense ng map sensor yon, may lalabas na voltahe doon. So kung ano yung nakaprogram doon sa ECU na voltahe, pag lumampas doon, sinashutdown niya yung turbo. Yun yung safety. No? Binubuksan niya yung wastegate para hindi mag-overboost. Yun naman ang trabaho ng manifold absolute pressure sensor. Okay mga kapatid, ito pakita ko sa inyo yung map sensor. Ito po yung map sensor. Ito, yung MAP sensor. Ayan. Kaya yung hose niya nakakabit mismo dito sa pinaka throttle. Ayan o. Ayan, ito yung hose ng MAP. Magbubuga ng pressure papunta dito sa loob nitong MAP. Ngayon, mayroong thin layer dyan na parang cellophane, no? Yung kung ano man yung ginamit na material diyan, kapag nagbe-bend 'yon, ganito. Dahil itutulak ng pressure 'yon, kapag nagbe-bend 'yon, yung material na 'yon, naglalabas siya ng kuryente, naglalabas siya ng voltahe, papasok naman doon sa ECU. Para malaman ng ECU kung nag-over boost na ang inyong turbo. Ngayon, ito yung Glenn, pakita mo rin yung bagong hose. Ito yung bagong hose yan, mga kapatid. So ito, palalagyan ko ngayon ito ng cable tie kasi medyo malambot siya. Ito mga kapatid, malaki kasi makina nito, 4N15 to. Malaking makina. At ang isang problema dito sa makina na to, Romeo, ito po yung kapag ka na-overheat nyo, overhaul kayo, general overhaul. Kaya ingatan nyo na ma-overheat. Kasi ang block nito, aluminum. Kung minor overheat lang, okay lang yun. Pero kapag ka medyo matindi ang overheat niyan, nabebengkong din yung block. Mas malambot po. Malambot, alloy po kasi yun, aluminum alloy. Hindi katulad ng mga lumang makina ng Mitsubishi, yung 4D56, cast iron yun. Kahit i-overheat mo yun, hindi yun mabebengkong. Pero ito kasi, since ang block nito ay aluminum din, so yan yung maraming nagkakaproblema ng mga L300, yung mga modelo. Alam nyo ba yung mga L300 na 4N14? Aluminum din yun. Ginagawang pang negosyo si L300 na FB. Katulad ng isang nasa labas namin na yun. Siyempre, kung ikaw, Kuya Romeo, at yung kapatid mo may-ari, gwapo rin tong si Kuya. Ano pangalan mo, Kuya? Roel po, sir. Roel. Si Kuya Roel. Siyempre, ngayon, alam nyo na delikado pala tong makina na to. Ingatan nyo. Ang problema doon sa mga driver ng FB, di ba? Kasi nagnegosyo ka, halimbawa, pang hakot-hakot ng kung ano-ano. Akala nila, hindi nila alam na yung kanilang makina na ginagamit, komplikado yun. Yung iba, okay lang, ma-overheat. Di ba? Sanay sila sa ganun. Hindi naman sa akin. Hindi nagsusukat ng langis. Kasi sa mga L3 na FB, bago ka magsukat ng langis, tataas mo pa yung upuan. Nasa upuan. Dito, hugutin mo lang yung dipstick. Masusukat mo na yung langis. Ayan, ang dami na namin ginawang ganyan. Na ang nangyayari dahil sa mahal yung brand new na makina nito, almost 350,000 yung brand new, bumabalik sila doon sa old school. Pinapalitan na lang ulit ng 4D56 yung mga L300. Dahil sa mahal ng makina. Pero meron kaming naging customer, bumili siya ng talagang bagong makina na 4N14. Na-vlog ko rin po yun.
2 years ago, mahigit na. Talagang bumili siya ng bagong makina, inilagay doon sa kanyang L300. Kaya mga kapatid, ingatan nyo, hindi ito pwedeng ma-overheat. Hindi siya pwedeng banjing-banjing lang yung mga driver nyo. Wala na palang coolant, sira na pala yung inyong clutch pan, ginagamit pa, medyo tumataas na yung ang temperature, ginagamit pa. Hindi po pwede sa ganyang mga makina yung ganong attitude ng mga driver. Ngayon, nagpalit na rin ng ATF si Kuya Romeo. Ayan, inaayos na po doon sa baba nila paring June. Ang ATF po nito ay MA1. Ngayon, mahigpit tayo dyan. Kapag ang ATF ng isang mga ganito, yung mga modelong sasakyan, ay haluan nyo ng ibang brand or ibang klase, iba ang viscosity nun. Hindi nakadesign dito sa transmission nito yon. Kaya kung ano yung hinihingi nitong yung pinaka doon sa inyong owner's manual, kung ano yung nakasulat doon, yun din ang ilalagay nyo. At ito nga po, MA1 po ang automatic transmission fluid nito. Kailangan alam ng lahat yan kasi sa halip na makakatulong tayo, pagka nagkamali kayo ng lagay ng tulad nun ng ATF, pwedeng masira po yan. Kanya-kanya po kasi ng viscosity yung mga ginagamit yan. Hindi po pwede yung noong araw, way back 15 years ago, Dextron 3, Dextron 2, pinaghahalo-halo. Kaya lahat nga ng mga yun June na for overhaul ngayon. Ang dami naming mga ino-overhaul ngayon. Mga 20 years yung mga transmission, 25 years. Samantalang yung luma kong BMW, ano na rin yun, 2004, 2025 na, 20 years na yun. Wala pa, ang problema yung aking transmission mismo. Kasi nga, hindi ko yung ginagamitan ng ibang fluid. Kung ano talaga, yung fluid na noong ko pa ginagamit sa kanya, na ATF, hanggang ngayon na ginagamit natin. Okay, Ka Romeo. Saan nga nakadestino yung anak nyo? Yung manugang nyo. Sa ano po? Quezon? Quezon, sa Lucena. Lucena. Si Ka Romeo, may manugang po na ministro. Nasaan po sila? Batiin nyo na. Binabati ko po yung aking manugang tsaka yung anak ko po dyan sa Lucena po, tsaka yung maapo ko. Ilan po apo nyo doon? 2 po. 2. Ano pong pangalan ng ministro? Si Kalimuel po. Kalimuel, apelyido po? Apilardo po. Apilardo. Apo. Naku, ang sarap dyan sa Lucena, Kalimuel. Pakihanap po yung mga kaibigan ko dyan, no, na nandyan po sa munisipyo. Sabihin nyo lang po, si Randy de la Merced, yung mga kapatid po dyan, kilala po ako dyan sa munisipyo ng Lucena. Kapatid, anong pangalan mo? Aris Bumatay po. Aris Bumatay, Ka-Aris Bumatay. Lokal ng? Marikina Sentro. Marikina Sentro. Yan ba yung bagong distrito? Opo. Bagong distrito yan. Kilala mo si Attorney Prado? Bayan-Bayanan? Naririnig ko po. Naririnig nyo, yung PD1 sa Bayan-Bayanan, no? Saka yung PD4 naman dyan sa SSS, Prado rin yun, Fiscal Prado naman. Prado. Mga kaibigan natin yun. Ano bang naging sira nitong sasakyan nyo? Yung ano po, yung dinagdagan ng auxiliary fan. Auxiliary fan? Kasi nag-high pressure yung sa nag-high pressure kapag ka-traffic? Opo. So, nagpadagdag kayo ng auxiliary fan. Paano kung hindi pa rin lumamig? Hindi, okay naman po yung compressor niya. Chinek na po nung technician natin. Tapos, yun nga. Kulang lang talaga sa pagpapalamig doon sa condenser. Kaya lang kasi, pag nakahintong ganyan, okay. Pero pag talagang ginamit mo na siya, yung sobrang init na rin talaga ng panahon, doon siya nagkakaroon ng problema. Ilang taon na po yung compressor nyo? Second hand ko po to, 2002 model. 2002 model. Tapos hindi nyo alam kung bago yung compressor. Ganun na lang ang iisipin natin. Sa mga air conditioning system kasi, habang naluluma yung compressor, talagang humihina po yan. Ngayon, ang ginagawa nating solution na lang, parang band-aid solution, naglalagay tayo ng additional na cooling fan para palamigin lang yung kanyang condenser. Pero ang talagang katotohanan po nun, yung ating compressor, may wear and tear na rin siya. Tapos yung loob ng inyong condenser, hindi na rin ganun kaganda yung loob nun. Siyempre, 2002. Tapos yung inyong evaporator. Kaya kung talagang gusto nyong ma-attain or ma-reach yung talagang gusto nyong lamig, pinaka-the best po dyan sa susunod. Budgetan nyo na, palitan nyo yung compressor, palit ng condenser, palit ng evaporator. Ang maganda po doon, kapag napalitan nyo yung tatlo na yun, titipid kayo sa diesel. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang magandang air conditioning system, gagana yan, every 15 seconds, nagtitrip off yan
Gagana yan, every 15 seconds nagtitrip yan kasi malamig na siya. Pero dito, baka bumilang ka, baka hindi lang 15 seconds yan. Napapansin mo ba? Medyo matagal. So, pagod na pagod yung compressor, pagod na pagod yung makina mo, pagod na pagod ang bulsa mo kasi bawat taas ng ampere ng RPM noon, may dagdag na konsumo yon sa diesel. Kaya ganun po, no? Pag naluluma na yung air conditioning system, mas the best, palitan talaga yung compressor. Malaki naman ang matitipid mo eh. Kung halimbawa, another 10 years yon, mababawi mo rin yon doon sa diesel na nawawala sa'yo. Ayan. Kaya lang Aris po. Hindi ka makalabas, hinarangan ka nung taga-Korea eh. Okay lang po. Ha? Taga-Korea. Ito yung pinakamalayong customer na nanggaling dito sa amin eh. Biro mo, mula pagbaba pa lang sa aeroplano, yung unang-unang nasa isip niya, dalhin dito yung Estrada eh. Buti na nga lang at dito nadala kasi nakita natin talaga yung problema. Na yung hose lang. Sa mga naka-Mitsubishi, no, Estrada, Montero, Pajero, kadalasan, yan ang nagiging problema. Siguro mahinang klase yung hose na ginamit, kaya palaging nagkakaroon ng sira doon. At kung makatapat kayo doon sa mga mekaniko na mekaloko, naku, kung ano-ano sasabihin sa inyo noon. Oh, pa-overhaul ngayon yung, papa-rebuild yung injectors. Kasi kami, pinatesting ko yung injector. Sabi ni Chief, okay, okay. Pero kung mga mekaloko yon, alam na nila na may problema yung hose, gagawa sila ngayon ng ibang sira. At pag ibinalik nila, kasamang papalitan yung hose, tapos na problema. Very good nga naman. Di ba ba? So yun, mga kapatid, tip lang po yun para hindi kayo maloko ng mga mekaloko. Maraming salamat mula po kay Ka Aris, Ka Ruel, Ka Romeo. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.